Ang dami natin topic ngayon eh. Yeah. So by the way, this is not training, ha? Hindi po ito training, ito po ay special, ha? Special mentoring. Well, pwede na rin special training na rin kasi may mga madadaanan po tayong topic na it's all about business ang pag-uusapan. Siyempre, hindi naman pag-uusapan natin dito ay relasyon, ha? Alright? Ako po ba ay loud and clear? Alright? Okay lang po ba mag-type ng yes if I am loud and clear? Ha? Tinamaan kayo ng magaling. Nakikita ko dito, may tulog na. Hindi pa tayo nagsimula. Ha? Huwag ka munang matulog. Ha? Marami ka pang kailangan na maririnig sa akin. Bigyan niyo po ako ng 1 oras at 2 oras at 1 minuto. Okay? Okay? Okay lang ba? Bigyan niyo po ako ng 1 oras. Bakit may Prime X dito, ha? Kala ko ibang team, ha? So, yun, 1 oras lang yung hinihingi ko po sa inyo para at least pakinggan yung pag-uusapan natin right now. And I'm sure na after this mentoring and after these events, marami kang matutunan, marami kang mabaon, ha? Mababalik yung apoy or mai-excite ka na ganito pala talaga yung reality sa business. Ganito pala talaga yung negosyo natin. Ha? So, okay lang ba? Okay lang bang papalakpakan natin ang ating magaling na host, si Mr. Ronnie Tepa? Yeah. Palakpakan naman natin yan. Milyong-milyong palakpak. Right, thank you so much. Coach Ronnie. Ha? Alright, gumaling na ba? Gumaling na. Ayan, palakpakan naman natin yan. And simply, before I start, I would like to recognize to each and everyone na nandito ngayon, na sobrang excited, sobrang gigil na matuto. Yan, sobrang dami. Okay lang po ba i-type kung saan ka ngayon? Okay lang po bang i-type mo dyan sa comment section, ha? Saang bansa ka ba ngayon? Saan lupalok ka man naroroon ngayon? Okay lang ba i-type? Guys, ako po kasi yung speaker na ayoko po yung mga audience ko alam mo yon, bingi-bingihan, di ba? I know naman lahat po ng mga nandito is part ng UR Online System. Lahat po ng mga nandito is leader. Tama ba? Mga leader na po ba? Lahat ng mga nandito, Canada, Kainta, nasa Japan, ha? Nasa anong hulo, ha? Okay, watching from Japan, Indiana, USA, Katanduan, ha? Katanduanes na lang, ha? Kainta, merong taga-LA dito. Lower Antipolo, ha? Cagayan Valley. Alright. So, ang dami, di ba? Ariel, si Sir Ariel. Kasama natin ngayon yung mga pugi at magaganda, ha? Ortegas. Qatar, si Mama Ripi, Qatar. Nasa Qatar ka pala. Bicol. Bicol. Saan pa? Saang lugar pa? Ha? Taga Bicol. Ang daming Bicol, ha? Oy, especially sa mga taga Bicol. Yan, sa mga taga Bicol, kita-kita po kayo dyan sa office natin sa Legazpi. Meron pong magaganap na malaking events this coming 20, ha? This coming 20, merong open to all dyan na events sa office po natin sa Legazpi. Kaya, wag niyong pakawalan. Hakot di po yan. Sambales. May mga taga Sambales. Alright, watching from Malaysia. Malay ko, ha? Sambales again. Mr. Norman, ha? Norman King. May Prince din, ha? Taga Sambales din. Alright, ibig sabihin, iba-ibang panig ng Pilipinas, not only here in the Philippines, di ba? English yun, ha? Hindi lang dito sa Pilipinas, meron din tayong iba't ibang leader from different country, sa Saudi Arabia, especially sa United States, sa Canada, sa Malaysia, sa Qatar, sa Kuwait, daming leader, etc. Ha? Napakaraming leader. So, ibig sabihin, from 3 years, di ba, 3 years na yung community po natin, lumalawak na ng lumalawak. Nagsimula sa Pilipinas, nadala sa ibang bansa, bumalik sa Pilipinas, dalhin natin ulit sa ibang bansa. Gano'n na po kalawak yung community po natin. Ibig sabihin, dumadami yung mga members. Tama ba? Meron po ba sa inyo ditong first timer? Meron po ba sa inyo ditong hindi pa member, kaka-enroll pa lang? Okay lang ba mag-type ng number 1 lahat ng mga hindi member, hindi pa upgrade? Okay?
Kasi baka mamaya, babagsakan ko kayo ng leaders, pag-uusapan natin is all about leader, how to develop your leadership, tapos hindi ka makaka-relate, ha? Mag-lead the group ka. Oh, meron. Ha? Si Barrios. Oh. Basta usually, Ariel. Okay, ito ba hindi pa mga upgrade? O si Mr. John Ray, Benigno. Oh, kaka-enroll pa lang si Ma'am Susana. Well, okay lang po sa lahat ng mga hindi naka-upgrade. Dyan ka lang. Pakinggan mo lang ako. Alright? Dadaanan po natin yan. And, yun. Are you excited? Ha? Are you ready? So, sa lahat po ng mga hindi nakikilala po sa akin, sa lahat ng mga hindi po nakikilala sa akin, after this events, please open your TV and i-click mo po yung number 2. That is ABS-CBN. Makikita nyo po yung pangalan ko dyan. Ako po yung actor. Napaka-joker. Hindi, pinapatawa ko lang po kayo bago po ako magsimula. Gusto ko kasi kayo i-condition eh. Ilagay sa condition kasi po marami po tayong pag-uusapan right now. But before I start, first, siyempre, magsimula po tayo sa ating rules and regulation. Hindi po mawawala sa akin yan. Alright? Kasi may mga pagkakataon na masaktan ka, alright? May mga pagkakataon na nagagamutin ka. Alright? So, kailangan meron po tayong rules. So, this mentoring, don't take it personally first. Huwag mong pipersonalin. Alright? Ito po, ginaganap natin ito para at least matuto ka at maiintindihan mo yung, alam mo yung kriteria ng negosyo natin. Ano ba yung negosyo natin? Tama? Kasi hindi lang kasi tayo dito mag-recruit, basta yung maintindihan mo, kailangan magbenta, mag-invite, hindi lang kasi puro ganun eh. Tama ba? So, kailangan maiintindihan mo ng malalim, maiintindihan mo siya ng pinakamas malalim kung ano nga po ba talaga yung pagninegosyo. Isa yan sa pag-uusapan natin mamaya. At the same time, mag-review po tayo sa mga goals, activity, and turuan ko po kayo pag-maximize ng time. Alright? So, i-align po natin regarding sa attitude, mindset, and action. Tama ba? Yun po yung mga pag-uusapan po natin right now. And wala po kong slide. Okay? Wala po akong slide. Hindi po ako gumagamit ng slide kasi gusto ko po ang training ko, maisautak mo, mailagay mo sa puso mo, at kapag nasa puso mo na, mahalin mo na. Kapag minahal mo na, huwag mo nang hiwalayan. Right? Para at least kapag minahal mo na yung ganitong negosyo, kapag nakuha mo na yung pangarap mo, magiging masaya ka. Kami rin magiging masaya. Alright? Ang tawag noon, happy together. Everybody happy. Okay? So first rules. Yan. First rules, kung meron po akong masabi sa inyong medyo masakit, okay lang po ba na wag mo naman pipersonalin? Alright? Kasi tayo po na mga nandito, iba-iba po tayo ng pinagmulan, iba-iba po tayo ng attitude, at iba-iba po tayo, iba-iba din po yung pag-accept natin. At lalong-lalo na yung pag-react. The moment, kung ano ba yung maririnig natin, baka may mga buzzer dito eh. Okay lang po bang huwag mong pipersonalin? Parang kasing kumakain tayo ng isda. Ang training, parang kumakain ka ng isda. Siyempre, hindi mo naman kakainin yung tinik. Yung bagay na nakapagbigay sakit sa'yo, isit aside mo. Pero yung bagay na nakakatulong sa'yo, yun yung isusulat mo at yun yung ipsa puso mo. Okay lang ba yun? Okay? Wag na wag mong pipersonalin. Bakit? Kapag ka pinipersonal mo, isa lang po yung masabi ko, talo ka. Ha? Sa larong ito, talo ka kapag ka pinipersonal mo lahat. Tama ba? Pangalawa, okay lang po ba kapag ka meron akong sabihin, okay lang ba lahat ng mga nandito, yung mga mababait, gwapo, gwapa, right? Masunurin ay sasagot? Okay lang ba? Eh siyempre, huwag mong i-open yung mic mo para hindi ma-distract yung iba. Okay lang ba i-type mo lang dyan sa comment section kung meron akong tanong, ha? Dapat sumagot. Parang ganito. Example tayo. Okay lang ba na mag-type ng number 1? O yung iba, gumaganon-ganon lang mata. Kakasabi ko lang. O, tinitesting nga lang, you know? O, ayan. Oy, masunurin, ha? Tandaan mo,
Lahat ng mga nandito, gwapo, gwapa, mababait at masunurin. At lahat ng mga nandito, yung makipag-cooperate, I know na yayaman ka. Ha? Kaya kapag sinabi ko mag-type, mag-type ka. Pag ano yung tanong ko, sumagot ka. Alright? Para meron tayong connection kasi po virtual po yung ginagawa natin, yung ganitong mentoring. Hindi kita matatapik, hindi kita malalapitan, alright? At lalong hindi ka tatamaan ng laway ko. Tama? So, dyan, kita-kita tayo sa comment section. And, eto na. Ha? Siyempre, every time na meron kayong marinig sa akin na bago or importante, dapat maitiknot mo. Alright? Napaka-importante po no na maitiknot mo siya. Kasi I don't know kung ano yung mga problem mo sa labas. After nitong events na ito, ewan ko kung ano yung haharapin mo next. Tama ba? Much better na kung ano yung naririnig mo na sinasabi ko, itiknot mo para meron kang ma-review mamaya. Maliwanag. Mag-away man kayo or maghiwalay man kayo ng karelasyon mo, kapag naitiknot mo, hindi mo makalimutan yan. Ha? Yan. Makalimutan mo na siya. Huwag lang ito. O, ayan na naman. Ayan na naman si Sir. Nagsisimula na naman sa mga hugot-hugot na yan. O, sige na. Simula na tayo. Alright. Let's get it up. Are you ready? Okay? Are you ready? Ako po yung naka-strictong speaker. Ayoko po kapag ako'y nagsasalita ay meron kang maraming ginagawa. Ayoko po mag-chat-chat ka. Ayoko po mag-chat ka sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, kahit sino. Focus ka sa akin. Okay ba yun? Alright? Ha? O ito, isusumpa ko na. Sa lahat ng mga hindi nakikinig at every time na nagsasalita ako, nagsisilpon, nakipag-message, ha? So, sumpain. In Jesus' name. Alright. Mamalasin, ha? Hindi makapag-direct ng isa sa loob ng isang taon. Grabe naman. Oh. Hindi ko kayo tinatakot, ha? May power po yung salita ko. Ha? May power po yung salita ko. Kaya kapag hindi ka nakinig, tatamaan ka talaga. Alright? Now, pangalan ko po Armando Pable. Ako po dati security guard. 2 years and I've been doing this business 7 years. Alright? 7 years ko na po siyang ginagawa. Magsi 7 years. Simula nung nag-full time po ako. And pwede nyo po akong tanungin, ano yung nangyari sa akin? Alright? Ano yung nangyari sa akin? Wala lang. Ganito lang. Okay? So, 365 degrees ng buhay ko. Diretsahan na po tayo. Nagbago po sa ganitong negosyo. Alright? Wala po kaming maituro sa inyong maganda. The moment hindi po maganda yung nangyari po sa amin sa ganitong business. Now, sa mga first-timer, ha? Sa mga first-timer na nagsisimula pa lang, hindi maiiwasan tong salitang ito. Yayaman kaya ako dyan? Para kaya sa akin yan? Alright? Ang business po, nakadesign po sa lahat. Ang tagumpay, nakadesign po sa lahat. Pero hindi po lahat ay deserve magtatagumpay. Nakuha niyo yung point ko? Kaya kami, nung nakita namin ang ganitong business, I decided to quit my job and I will do this full-time. Ha? English na yun ha. Ginagawa ko po ito full-time, magsi 7 years na. Bakit? Mas malaki yung kinita ko dito kumpara sa pagiging empleyado. I'm not against for being employment kasi dyan po ako dumaan at yan po yung nag-orient po sa akin ever since nung nag-aral pa ako until nung lumaki. Yan po yung na-orient sa akin na magtrabaho. Kaya dumaan din po ako sa part na yan. And buti na lang, may ganitong system na pag-aralan, alright? And mas malaki yung kinikita dito kumpara sa pagiging empleyado. Guys, gusto ko lang pong maiintindihan nyo po muna. Kasi gusto kong maibaon sa inyo, ano nga ba yung business? Kasi sometimes, di ba, yung feeling, hindi natin maiwasan to ha. Yung feeling natin minsan, ang online business is para part-time lang. Ang online business is para pandagdag income lang. Tama? Yun yung pinakamaling mali kapag ganun ang pagtingin mo sa ganitong business, yung tipong pang part-time lang. Tama? Pandagdag income lang. Ako na po yung magsabi sa inyo, dito na po namin na-try kumita ng milyon-milyon. Not only million, in fact, multi-million ang kinikita namin sa ganitong negosyo. And financially free, alright? Comfortable buhay, at the same time, may freedom. So, yun yung nagiging resulta dahil sa ganitong negosyo. Now,
Ang tanong ko, kasi ako sir, hindi kasi ako magaling. Hindi kasi ako marunong. Wala akong experience sa ganyang business. Baka dyan ka nagmula. Right? Kami po, lahat ng mga nagsimula dito, walang experience pagdating sa business. Tama? Wala din po kami experience pagdating sa business. Hindi po kami pinanganak na anak ni Pacquiao. Okay? Pinanganak po kami sa pobreng oten. Ang mga Bisaya. Alright? Doon po kami nagmula sa pobreng itlog. Alright? So, ibig sabihin, guys, normal po na nagsisimula ka ngayon. Hindi mo kaagad ito maiintindihan. Kasi bakit yung lagi mong iniintindi ay siya. Ang lagi mong iniintindi, yung current situation mo, yung present situation mo. Tama? Lagi mong tinitingnan yung personal situation mo ngayon. Ang hirap kumita ng pera, ganito na lang yata yung buhay ko, pinanganak akong mahirap, parang mamamatay na rin yata akong mahirap. Yun, doon ka kasi nakapokus eh. Kaya hindi mo makikita yung ibang bagay, hindi mo makikita yung ibang daan para sa maliwanag na destinasyon. Kasi nakapokus ka ngayon. Tama? Ang maling moving, nagsisimula ka na sa business, nandito ka na sa era ng negosyong ito. Pero yung nakatingala ka pa rin pababa. Right? Lagi mo pa rin tinitingnan yung current situation mo ngayon. Kaya sa mga bago na nandito ngayon, ito sa advice ko po sa inyo. Gusto nyo ba talagang mag-success sa ganitong negosyo? Gusto nyo ba talagang magtagumpay sa ganitong negosyo? Simpleng-simple lang. Ha? Tumingin ka sa malayo, pag wala ka makita, wag mo nang tingnan ulit. Alright? Simpleng-simple lang. Napakadali magtagumpay sa ganitong negosyo. Lawakan mo lang ang pag-iisip mo, i-accept mo lang na yayaman ka dito 3 to 5 years, at gawin mo ang business tuloy-tuloy hanggang tatagal ka ng 5 years. Maniwala ka sa akin. Pag sinabing tuloy-tuloy, hindi 1 day ha, hindi lang 2 days, hindi lang 3 days, hindi lang 1 week. And after 1 week, after 1 month, tapos sinabi mo, hindi ka kumita, alright, walang nangyari sa negosyo mo, after 1 month kung ginawa ang business, nag-quit ka na, nawalan ka na ng gana. 5 years pa naman eh. Tama? 5 years naman yung labanan. So, ganun dapat. And, siyempre, hindi naman yan yung main topic po natin. So, our first topic, kumustahan muna tayo. Okay? Kala nyo, nagmumomentum na doon sa topic. Kumustahan muna tayo. Now, ito po yung pinakaunang sukatan. Pwede nyo po kong tanungin, Coach, ano ba talaga yung top secret para kumita ng 100,000, para maging milyonaryo sa ganitong business, or para magtagumpay sa ganitong negosyo? Pwede nyo po kong tanungin. Ito po yung pinaka-number 1 pinaka-number 1 na importante as long as nagbi-business. Yung tinatawag na goals. Pakitype nga, goals. Ito na, pag-uusapan natin. Kumusta po yung mga goals nyo? Ha? Baka kasi nagninegosyo ka tapos wala kang main target. Tama? Kaya pala, hindi ka pa nagkakaresulta. Kaya pala hindi ka pa kumita kasi wala ka. Paano ka bibigyan na universe na wala ka namang hinihiling? Tama? Goals. Ha? Ito, kumusta yung mga goals natin? Ano-ano ba yung mga goals nyo everyday? Yan yung unang sukatan eh. Na kapag nagninegosyo ka, dapat meron ka ng ganyan. Hindi pwede na basta sumali ka lang, tapos wala ka nang gagawin. Walang ganun. Hindi ka nagninegosyo, nagpapapugi ka lang. Nagpapapansin ka lang. Ha? Ang sukatan sa pagninegosyo, unang-una, goal. Ano ba yung mga goals dapat? Ito, tuturo ko sa inyo ha. Tuturo ko sa inyo yung goals. Sa starting ng buwan, dapat meron kang goal everyday. Tama? O dapat meron kang goal everyday. Now, depende sa iyo kung ano yung kaya mong gawin sa isang araw sa pagninegosyo. Hindi ko sinasabi na whole day mong gagawin ang negosyong ito, especially kapag part-time ka. Only 1 hour, pwede mo nang gagawin ito. Solid na po yan. Yung isang oras mo, maging solid na po yan bilang part-time. Kapag meron kang magawa consistent sa negosyong ito. Maliwanag? O ano ba yung mga goal dapat everyday?
O sige nga, bigyan niyo nga ako ng example. Lahat po ba dito ay may mga, lahat po ba dito ay nag-goal everyday? Lahat po ba dito ay mayroong tinatrabaho everyday? Alright? O ang goal po, kung hindi nyo naintindihan, parang ganito. Gusto nyo na bumili ng isang bagay o gusto mo ma-achieve ng isang bagay sa araw na yan. Alright? Siyempre, yun yung gustong-gusto mong kuhanin. Hindi ka papayag na hindi mo makuha. Yun yung goal mo eh. Parang example, gusto mong bumili ng damit. O gusto mong bumili ng damit. Siyempre, alamin mo yung presyo. Tama? Kailan mo bibilhin? Or like for example, ngayong araw, anong oras mo bibilhin? Tama? So parang ganun din po yung goal. At hindi lang basta isinabi ko na mag-goal ka everyday. Magsusulat ka lang, dapat gugustuhin mo. Mahirap naman kapag i-goal mo na maging, tama? Hindi ko na babanggitin. Ang hirap naman kapag meron ka i-goal na isang bagay tapos hindi mo gusto. Tama? Magiging illusion na lang yan. Hindi mo makukuha yan. Now, sa pagninegosyo, ano ba dapat ang goal? First goal po natin, given na ginagawa ng karamihan, enrollment. Ilang enroll ba dapat everyday ang kaya mong kuhanin? Now, whatever it takes, kailangan makuha mo ng number. Makuha mo yung numbers, ilan ba dapat yung kailangan mong kuhanin sa araw na yan? O, hindi po ako galit. Nagsisimula pa lang po ako. Mamaya na po ako magagalit, ha? O, yan. Ilan ba dapat everyday? So, as part-time, importante, dapat makaisa ka. Kung kailangan pala magpapa-enroll? Oo naman. Yan yung sistema natin. Magpapa-enroll ka lang. Alright? Yun yung pinakaunang kailangan mong maging goal everyday. Tama? O, maliban sa enroll, ano ba dapat ang i-hit mo everyday? Guys, tandaan nyo po ito, hindi biro yan. Pinakaunang sekreto para magtagumpay ka sa ganitong business, dapat meron ka everyday goal. Everyday na goal. Never ka mag-success sa ganitong business na active ka lang, online ka lang, pero wala kang ina-actionan. Never ka magkakaresulta sa ganitong business. Tapatin ko na po kayo. Ang business na ito ay sobrang hirap. Tama? Pero sa lahat ng parte ng mahirap, ito po yung pinakamadali. O bigyan ko kayo ng goal. Ito. O hindi nyo pa alam mag-goal, tuturuan ko kayo kasi walang nagtatype eh. Aray ko, ha? Hindi nyo pa alam pala yung daily goal, ha? O ito, tuturuan ko kayo. Simpleng goal lang po ito everyday, pero ito po yung pinaka-effective. Unang goal natin, ilang enroll ba dapat ang kailangan mong kuhanin as part-time? O solid na yung isa. Kung ikaw naman at full-timer, solid din yung dalawa. Yan lang kasimple. Kadali. Right? Napakabilis lang intindihin kung paano magtagumpay sa ganitong business, paano kumita sa ganitong business. Magpapa-enroll ka lang everyday. Oh. Kaya. Ang tanong, kaya ba? Kaya bang gagawin? Alright? O sa mga walang video sa enrollment, kung takin mo yung coach mo, ipasa niya mamaya yan. Alright? O ngayon, paano makapagpa-enroll? Saan galing yung mga enroll? O ito na. Ha? Saan ba manggagaling yung mga enroll? O maghanap ka ng kalabaw dyan. Saan makuhanin yung mga enroll na yan? Siyempre, sisimulan natin sa prospect. When we talk about prospecting, dapat may daily goal ka din pagdating sa prospect. Alright? Ilang prospect ba everyday ang kailangan mong pasahan, imbitahan, kausapin, recruitin, i-invite, pa-enrollin, lahat na. Ilang prospect ba? Pwede ba sir, isa? Pwede ba dalawa? Pwede ba tatlo? Depende po sa'yo kung ilan yung kaya mong gagawin. Sa pagninegosyo, kung malalim ang pangangailangan mo, mas malaki dapat ang aksyon mo. Pero kung gusto mo ng part-time lang, gusto mong kumita ng 1,000, yung galawan mo pang 1,000 lang din. Gusto mong kumita ng 20,000, yung galawan mo pang 20,000 din. Gusto mong kumita ng 100,000 naman,
dapat yung galaw mo pang 100,000 din. Hindi pwedeng gusto mong kumita ng 100,000, tapos isa lang yung prospect mo, na-reject ka na nga, ayaw mo pang umulit. Ito maling moves, guys. Ito, tandaan niyo po ito. Ito yung pinakamaling moves. Nag-recruit ng isa, nag-imbita ng dalawa, nag-invite ng tatlo, nung naka-invite ng 5, na-reject lahat, ayaw nang umulit. Bakit takot na ulit ma-reject? Takot na ulit ayawan. Tama? Sinabihan lang na ganito ganyan, ayaw na kaagad. Although active pa naman sa business, nga lang, hindi na nagre-recruit kasi takot na. Tapos pag kinukumusta ng coach, kumusta ka na dyan? Okay lang. Anong ginagawa mo ngayon? Eto, busy. Andiyan na si amo. Ganito ganyan, ganito ganyan. After 1 month, coach, kumita na ba ako? Huyo. Kumita. Ha? Aninipot siguro pwede. Tama ba? So, gusto ko mas maintindihan nyo po ito. Ang tindahan kapag hindi nakabukas, walang benta. Ganon din yung pagninegosyo natin. Ang owner sa networking, networking po ito. Para maintindihan nyo po, from the networking. Kasi bakit? Pwede namang hindi mo gawing networking ito eh. Lumabas ka sa bahay mo, pag nakakita ka ng customer, bintahan mo, hindi networking ang tawag dyan. Bakit? Hindi siya dumadaan sa online. Right? Yung minsan kasi, iba yung interpretasyon kapag narinig yung networking eh. Tama? Ganito ganyan. Kumubay networking, ganito ganyan, ganito ganyan, ganito ganyan. So may mga maling interpretasyon, that's why maraming taong negative. Again, yung pag-iimbita, hindi po nagmamatter doon kung nare-reject ka, nag-yes or nag-no. Ang basihan po sa pag-iimbita, how many prospect every day at ilang araw, ilang buwan mo na consistent. Ganito dapat yung mindset. Wala kang pake sa mga taong inimbita mo kung ayaw, sasali, sasabay. Dapat, ang laging mindset everyday, sasali or hindi, I don't care. Dapat ganun. Hindi pwede na nakalima ka na, nakasampo ka na, tapos, ayaw mo nang umulit kasi napapagod ka na. Iba ka mamaya yung pang-11, yung pang-11 pala, yun na yung totoo, yun na yung nag-i-yes, yun na yung nag-i-enroll. Ayaw mo na, hanggang 10 ka lang, napunta tuloy sa iba. Yung taong para sa'yo, dahil sumuko ka, hindi natuloy. Napunta sa akin. Ang malala pa doon, nag-Max Victus. Ang malala pa doon, nag-BIP. Kumuha ng marketer. Ito pa ang pinaka-worst. Naging milyonaryo at naghakot ng libu-libong tao. Na dapat tao mo, nga lang, hindi natuloy kasi hindi ka tumuloy. Tama? Naintindihan mo yung point ko? Tama? Ang tao darating sa tamang panahon at sa tamang oras, especially sa tamang tao. Nakuha niyo yung point ko? Peoples come and go. Tandaan nyo lagi yan. Kung marami ka nang inimbitahan, tapos hindi sumali lahat, all right, it's okay, ha? Okay lang. Hindi pwedeng doon na magtatapos yung era ng pagninegosyo mo. Dapat mas damihan mo pa. Tanong nyo sa akin, sir, ilang prospect nga ba na yung sukatan para mahanap yung tamang tao? Tika muna. Ikaw ba'y tamang tao ka na ba? Tama? The reason why hindi pa dumating yung mga tao na dapat maging tao mo. Bakit? Baka kasi madrama ka pa. Do you get my point? Baka kasi puro palang drama ang laman ng katawan mo. Tama? Baka kasi mareklamo ka pa. Normal sa universe, ayaw niyang sayangin yung mga taong may pangarap na ilagay sa taong walang pangarap, sa taong hindi pa totoong tao. Alright? Nakuha nyo? Ito yung pinakadahilan. Bakit hindi pa binibigay sa yung tamang tao? Bakit? Ikaw nga eh. Tamad ka pang magte-training. Tama? Nasasaktan ka pa tuwing nare-reject. Umiiyak ka pa tuwing may problema. Anong mangyayari sa tao
na binigay sa'yo kapag ganyan ka pa. Nakuha niyo yung point ko? Kaya unang-una, aayusin muna natin sarili natin. Ano ba yung dapat ayusin natin? Tanungin mo muna sarili mo, kapag nare-reject ka ng 5 beses or 10 beses, try to ask yourself, ano nga ba yung kulang sa'yo? Kaya pala na-reject kasi hindi maganda yung pag-iimbita ko. Kaya pala na-reject kasi nung nag-stalk siya, puro drama pa lang sa timeline ko. Kaya pala na-reject kasi nagpo-promote ako ng OBI, si Bongbong Marcos ang laman ng timeline ko. Gobyerno, issue dito, issue doon. Kaya nag-stalk yung customer, wala naman lamang business, lamang balita na nga, negative na balita pa. Normal. Baka kasi meron pang hindi mo nagawa. Tama? Baka kasi kulang pa. Baka kasi hindi sumali siya. Kasi ako, masyado pa akong madrama. Baka kasi hindi pa siya sumali kasi ako, wala pang alam. Paano nga ba siya mag-enroll? Paano after mag-enroll? Paano magbenta ng insurance? Paano magpo-post sa Facebook? Paano mag-active everyday? Paano mag-maximize ng oras? Paano maging mabait? Paano maging masunurin? Paano hindi maging mareklamo at paano hindi magiging ma-pride? That's the reason na may mga taong para sa'yo, pero hindi binigay ni Lord. Bakit? Sablay pa eh. Tama? Hindi ka pa ready eh. Kasi bakit? Ito testing natin. Try to ask yourself ngayon. Tanungin mo sarili mo. Kapag binigyan ka ng 20 tao ngayong araw, kaya mo na bang i-handle? Na yung 20 tao, madramatic, ma-pride, tapos emotional, ang daming problema, tapos financially, emotionally, spiritually, ang daming problema. Yung 20 katao na ngayon. Alright? Tapos ibigay sa yung 20 katao na yan. Ang tanong ko, kaya mo na bang i-handle? Hindi pa pala eh. Tama? Bakit ka masasaktan kapag nare-reject ka? Bakit ka may emotion? Tama? Alam nyo guys, napakalaking parte sa success yung mga taong negative. Gusto nyo maintindihan to? Napakalaking parte sa success yung mga taong negative. Hindi mo pwedeng sabihin nag-success ka kung wala kang pinagdaanan na napakaraming taong negative sa buhay mo. Tama? Walang finish line kung walang contest. Nakuha nyo? Walang champion kung walang marathon. Nakuha nyo? Walang success kung wala yung challenge, kung wala yung struggles, kung wala yung problems. Dapat maintindihan nyo yan. Kaya kapag nakapag-recruit ka na ng 5, 10, hindi dapat doon nagmamatter na 10 lang, 20 lang. Dapat everyday. Bakit? Bakit kailangan everyday kahit lahat ay reject? Simple lang. Sa iba't ibang klase ng tao, alright? Sa iba't ibang klase ng tao, iba-iba yung may experience mo. Tama? Iba-ibang parte yung matutunan mo. Sa proseso na yon, doon ka gagaling. Doon ka magiging tamang tao, doon matanggal yung emotion mo, doon matanggal yung pride mo, doon matanggal yung pagiging madrama mo. Lahat doon sa experience, hindi sa naririnig mo sa amin. Reminders lang po ito. Kaya ganun po ka-importante. Kapag nag-goal ka everyday, kung 20, may isa man o wala, okay lang. Nakuha niyo yung point ko? Maraming tao na gustong magkaroon ng resulta sa ganitong business kasi nakatingin sa pera. Gustong kumita ng pera. Alam niyo naman yung pera may value, kailangan paghirapan. Tama? Tama ba? So ngayon, ulitin natin. Ilang prospect ba dapat everyday ang kailangan mong hatawin? Everyday po ha. Hindi ibig sabihin na ngayong araw lang, bukas wala na. Everyday dapat. May kasabihan ngayong mga matanda eh. Hindi bali nang mabagal, at least tuloy-tuloy mong ginagawa. Tama?
Kaysa gusto mo ng marami, hindi mo naman kayang gawin tuloy-tuloy. Kailangan may disiplina. Tama? At huwag magmamadali. Kasi lahat ng mga nagmamadali, yun yung pinakamabagal. Nakuha niyo yung point ko? O ilang prospect ba ang pinakasulit na kailangan mo makuha everyday? Sa mga part-timer, okay na yan. 20, solid na yan. Huwag mong hahangarin yung 50, 100 kung hindi mo naman kayang gawin ng araw-araw. Nakuha niyo yung point ko? O isang enroll everyday, 20 customer everyday. Yan yung mga goal. At kapag nag-set ka na ng goal, kahit anong mangyari, kahit anong mangyari, wag na wag kang papayag na hindi mo makuha yan. Yan ang mga leader. Yan ang mga deserve kumita. Yan ang mga deserve magtagumpay. Tama? Kasi bakit? Minsan kasi, excited ka lang sa isang araw, kinabukasan, nagkaroon ka lang ng something problem, nawawalan ka na ng gana sa business. Ang malala pa, bumalik ka after a month, magtanong ka kung may resulta ka na ba o wala. Hello? Alright? O, ang tanong, buti sana kung may marketer ka, kung VIP account ka, pwedeng ganun. Pero sometimes, hindi rin pwede na, tawag nito, ganun din eh. Kahit may marketer ka, kailangan mo pa rin humataw eh. Bakit? Ang marketer at ang 15 accounts, alalay at nagpapabilis lang yan. Pero hindi ibig sabihin naka-VIP ka, naka-marketer ka, hindi ka nagagalaw. Tama? Tama ba? May gagawin at gagawin ka pa rin. Simpleng-simple lang mag-goal. Nakuha yung point ko? Alright? So, pwede kayong mag-set, depende po sa inyo. Maliban sa mga goal na yan, may mga goals pa everyday na kailangan. Yung training, yung pagpupost sa Facebook. At yung pag-update sa upline. Ito din yung maling moves eh. Tama? Huwag mong hintayin na yung upline yung mangungulit sa'yo. Tama ba? Bakit? Hindi mo tatayan. Tama ba? Bakit? Sa ayaw at sa gusto mo, na gawin ang negosyong ito, yung upline mo, ginagawa niya yung business tuloy-tuloy. Nagawa mo? Kaya dapat ikaw lagi nag-a-update. Nagpapaturo at ang lagi mong tanong dapat, coach, anong magandang gawin ngayong araw? Hindi yung i-message ka pa ng upline, ito yung gagawin mo. Ang malala pa, kinukumusta ka pa, kumusta, nagawa mo ba? Tapos itong pinakamalala, busy ako eh. Aray ko. Tapos ulitin ang tanong. Ito, tanong ko. Anong ng karamihan ng upline to? Gusto mo bang kumita? Sige nga, mag-type nga. O, gusto mo bang kumita? Gusto mo bang mag-for good? Gusto mo bang magkakotse? Gusto mo bang maging milyonaryo? Gusto mo bang maging financially free? Gusto mo bang makapag-travel? O, tapos yung sagot, yes. O, kumusta? Nagawa mo na ba yung pinagawa ko? Tapos ang sagot, busy ako. Ulitin ulit ang tanong, kung gusto mong kumita. Yun yung mali eh. Tama? Alam naman natin sa sarili natin na gustong-gusto natin yung buhay na yan. Tama ba? Bakit hindi natin kayang turuan yung sarili nating magsipag? Tama? Mag-commit. Gagawin kahit mahirap. Tutuloy kahit nasasaktan. Alam naman natin na yan din yung naghihintay sa atin lahat. Tama? Nakuha nyo? O ito, realization muna tayo. Para ma-break natin yung pagiging O ito, yung mga naghihintay sa inyo dito, sa ganitong business, magkakakotse ka. Siyempre, walang taong ayaw magkakotse. Magkakaroon ka ng savings ng milyon. Siyempre, walang taong ayaw magkaroon ng milyon. Ito pa, makapag-travel kasi may mga tao ding gusto mag-travel, may mga ilan din na hindi. Pero yung mga na humihindi, wala lang talagang pamasahe yun. Tama? Kapag itry mo, sige, libre na kita, tingnan natin kung hindi sasama. So, ibig sabihin,
Walang tao na ayaw mag-travel. Tama? O ito pa, magkakabahay ka. Mabibigyan mo na magandang buhay ang pamilya mo. Tama? Ma-enjoy yung sarili mo. Yan yung mga naghihintay sa negosyong ito. Baka hindi mo lang naintindihan. Ito analyze. Baka hindi mo lang nakita yan. Baka hindi mo lang nararamdaman yan. Na yan pala yung naghihintay sa lahat. Nga lang, kapag gugustuhin mo na siya, right? Deserve mo ba? Bakit? Although maganda yung buhay na yan, pero ito yung proseso. Ito yung activity na gagawin. Unang-una, mangungulit ka sa coach mo, papaturo ka, magre-recruit ka, masasaktan ka, marireject ka, iiyak ka dito. Napakarami mong struggle na pagdadaanan, emotionally, financially, physically, napakarami mong pagdadaanan dito. And after 5 years, magiging ganun ang buhay mo. Ang tanong ko, deserve mo ba? Minsan, yung iba, kapag tuwing malapit ng mag-success, doon pa humihinto. May mga tumatagal na ng 1 year, doon pa humihinto. Biro mo, 4 years na lang. May mga nagto 2 years na, doon pa huminto. Biro mo, 3 years na lang. Minsan, mayroong 4 years na. Isang taon na lang tawirin. Tama? Humihinto pa rin. Bakit? Habang napapalapit ka kasi sa goal mo, in reality, sa pagiging successful, habang nalalapit ka sa goal mo, mas lalong naging mabigat, mas lalong naging masakit. Bakit? Tatapusin na po siya. O sa mga nanay, di ba? Sa mga nanay na nanganganak, gagamitin natin example yan. Di ba? Habang palabas na ang ulo, pasakit ng pasakit, hanggang sa lumalabas, masarap na. Masarap na pakiramdam. Cute na cute sa bibi. Success. Ganon din ganon yung process eh. Tama? Guys, kailangan yung maintindihan na yung long process sa labas, papaiksiin dito sa community natin. You get my point? Yung proseso mo dapat sa labas sa pagtatrabaho ng how many years and after 60 years old, you're fired. Matapos ka sa pagtatrabaho mo, magsasuffer ka pa rin. Kapag buhay ka pa. How many years mo magsasuffer? How many years na magtitiis? Magbabudget? Pagdating sa financial, baon sa utang. Dito kasi 5 years lang siya. Gagawin siya dito 5 years. And after 5 years, the rest of your life, enjoy na lang. I-enjoy mo yung success mo. Tama? Ganon siya. Kaya kailangan kapag merong ipagawa at meron kang kailangan gawin, gawin mo na ngayon. Tama? Kasi kapag hindi mo ginagawa yan, yung 5 years mo, madadagdagan ng isang araw o 5 years in 1 day. O kapag hindi ka active 1 month, o 5 years in 1 month. Bakit? Yung current situation natin ngayon, counting na to eh. Nakuha mo? Hindi pwede tatagal ka din ng 5 years na hindi maganda yung proseso. Kailangan, solid ang activity, solid ang pagre-recruit. Tama? Oh. Ang problema kasi minsan, pinagpalit natin sa mga sinasabi ng iba or yung mga masakit na pagdaanan natin, tumitigil na tayo eh. Nawawala na tayo ng power eh. Dapat mas maintindihan mo na yun pala yung totoong process. Tama? Kaya kapag nag-set ka ng goal, kailangan tuduhin mo. Bakbakin mo. Tama? Magpakabisi ka. Hindi kasi pwede na. Alam mo yon? Kung sino yung mga taong hindi nagkakaresulta dito, sila yung mga taong madrama. Although naniniwala ako sa right time. Naniniwala ako sa tamang panahon na ibibigay at ibibigay sa'yo. Sa tamang tao nga lang din. Alright? Nakuha yung point ko? Tama? So, hindi mo na kailangan kulitin.
Hindi mo na kailangan na nakalimang message na yung coach mo, hindi ka pa rin nagre-reply, online ka naman. Hindi mo tinitingnan yung reply niya kasi baka sabihin ng coach mo, nag-senson ka lang. Yung totoong logi, ikaw din eh. Tama? Yung totoong logi, ikaw din. Akala mo, logi siya. Alam mo ba, gagawin mo hindi yung negosyo. Yung coach mo, tuloy-tuloy yung ginagawa ang negosyo. Kaya pagdating ng panahon, after 5 years, doon na. Kung sino pinakamaraming tanim, yun ang pinakamaraming ani. Yun ang labanan. Tama? Narinig nyo ba yung kwento ni Pagong at ni Tipaklong at nilanggam? Gusto nyo ikwento? Tama? So yun. Kailangan dyan, kapag nag-set ng goal, dapat masipag. Gugustuhin mo, sipagan mo. Alright? Hindi kasi pwede na padrama-drama. Alam nyo, hindi naman bagay sa atin maging artista, ha? Bagay sa atin maging networker. Kasi kung bagay lang tayo maging artista. Right? Artista na tayo ngayon. Nga lang, artista nga tayo, wala naman tayo sa show. Ako ayo, bagay sana, kaso wala sa television. Alright, next. Ito Because paano ko i-consistent yung goal ko? Wala nga akong oras eh. Yan yung laging reklamo ng karamihan eh. Wala nga kasi akong oras eh. O ngayon nga, meron kang oras oh. Tama? Sapat na ang isang oras para sa mga part-time para gawin ang business everyday. Hindi mo kailangan ng whole day. Tama? Gawin mo ang negosyo based on your free time. Tama ba? So ano kailangan? Simple-simple. Maximize your time. Tama? Kung kailan ka free, kung kailan mo hawak yung cellphone mo, kung kailan mo hawak mo ang bit, doon mo gawin yung business. Tama? Hindi naman ibig sabihin na kung nagpaplansa ka o naglalaba ka, kailangan isabay mo yung negosyo. Ano yun? Yung isang kamay naglalaba, yung isa nag-cellphone. Hindi naman kailangan. Pwede din naman. Manood ka lang muna ng training habang naglalaba. So maximize your time. Alright? And kapag full-timer ka naman, eto na. Ito, masakit-sakit ito. Masakit-sakit ito kapag full-timer ka. Na napakaraming oras tapos sabihin mo sa akin, busy ka, buisit ka. Joke lang. Sorry for the words. Alright? Full-timer ka tapos busy ka. Ha? Baka daig ka pa ng part-time. Alright? So, yun. Maximize your time. Tama? And, laging araw-arawin yung pagiging good attitude. Guys, importante yan. Maraming laman ang attitude eh. Hindi lang sa personal ugali ha. May mga ugaling, alam mo yun, may mga ugaling, saka na yan. Bukas na, bukas ko na gagawin yung business. Marami namang oras eh. Tama? May mga ganong attitude eh. Lalo na kapag nasasanay, ayan na naman si Coach, nag-chat na naman si Coach. O ano naman, kaya papagawa nito, alam niya, pagod na pagod ako. Alam niya na ganito ganyan. May mga ganong attitude eh. Ayan na naman, nagmi-mentoring na naman. Sabihan naman tayo ng masasakit. Ayan naman, reminders na naman niya sa goal. May mga ganong attitude eh. Alam niyo guys, kapag ganun yung attitude mo, ako na yung magsabi sa'yo, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Never ka talaga magtagumpay dito. Totoo yan. Yung mga taong nagtatagumpay sa ganitong business, bigyan ko kayo ng example. Unang example, yung mga taong masipag. Kapag merong pinagawa ang upline, ginagawa. Tama? Kapag merong training, nagtitraining. Merong activity, ginagawa ang activity. Tama? Yung mga tao na
nagsatagumpay sa ganitong business. Never pa ako naka-encounter ng milyonaryo dito ng ubod ng katamaran, ubod ng pagiging dramatic, emotional. Wala eh. Every time na meron akong milyonaryong na-meet sa ganitong business, energetic, nakaka-inspired. Grabe yung kwento. Gumanda yung kwento kasi grabe yung pinagdaanan. Bakit? Kung mabigat ang pinagbubuhat mo, mabilis lumaki ang katawan mo. Parang ganon yung definition ng success. Kapag pinakamaraming struggle o problema yung pagdadaanan mo bago ka mag-success, yun yung pinakamagandang kwento sa success mo. Tama? Pero kapag ikaw yung taong pinakamadrama o pinakamareklamo, tapos nagkwento ka, nag-success ka, ang tawag nun, walang kwenta. Tama ba? Sorry for the words, ha? Ito na. Yun yung matamang attitude. Okay? Na yung tipong kahit ayaw mo nang gawin, kailangan mo pa rin gawin. Para sa business na ito, para sa tagumpay na ito, para sa tagumpay natin. Alright? Bahala ka kung ayaw mo magtagumpay, basta kami, gusto namin. Itong tanong ko, gusto mo ba? Gusto mo ba magtagumpay talaga? Ha? Eh, gusto mo naman pala, baka mamaya after 3 months, wala ka na sa ganitong business. Marami nagsabi sa akin yan, ito yung sagot nila. Ito yung tanong ko at ito din yung sagot nila. Baliw na sa business. Sabi ko, gusto mong kakotse. Gusto mong magkabahay? Yes, coach. Yes, coach. Gusto mong kumita na 100,000? Yes, coach. Yan, ganyan na ganyan yung mga sagot nila. Yung yes, sir, yes, sir, yes, coach. Ha? After 3 months, wala na. After 1 year, wala na. Tama? Minsan, emergency. Minsan, ayaw ng pamilya. Ang hindi ko maintindihan, bakit naging reason yung family? Alright? Bakit naging reason yung pamilya para sa tagumpay mo? Na magtagumpay ka naman dapat para sa pamilya mo, pero bakit pamilya yung reason na hindi ka nagtatagumpay? Alright? Mamaya, dadaanan natin yan. Okay? So, bigyan ko kayo ng example. Ito yung mga mindset sa successful people or sa mga successful leader. Yung mga mindset sa taong gusto talaga maging successful, yung tipong, alam mo yon, pera, gustong kumita ng pera, gustong matuto sa business, gustong i-improve yung skills. Yun yung mga taong gustong mag-success talaga. Yun yung mga totoong mindset, positibo. Yung tipong ayaw ng pamilya, tapos since na positive, sige lang, maging proud din kayo sa akin next time. Ginagawa ko yung business na ito para din naman sa inyo. Yun yung mga taong magsasucess dito. Na yung tipong nare-reject na, positibo pa rin. Tama? Kaya pala ako nare-reject kasi wala pa akong alam. Yung tipong hindi kumita ng pera, kaya pala ako hindi kumita ng pera, baka hindi ko ma-manage yung pera. Yun yung mga mindset sa mga successful leader. Tama? So, kailangan practicein nyo yan. Ha? Lahat ng bagay na nagiging sayo, nagsisimula lahat yan sa mindset. Nakuha yung point ko? Tama ba? At ang isa sa pinakamalaking kalaban natin sa negosyong ito, balikan ko yung topic natin na rejection. Yan yung pinakamalaking bagay na haharang sa atin para mag-success. Nga lang ang rejection, sir, kailan ba matatapos? Ang sagot ko po dyan, walang katapusan. Hanggang sa mag-success ka. Bakit? Even si President, nare-reject pa rin. Ha? Kahit yung owner ng company, nare-reject pa rin. Ikaw pa kaya? Tama? Kaya kapag nare-reject ka, ang tawag niya normal. May mga tao talagang kailangan mo lang silang daanan para pagpraktisan. May mga taong akala mong para sa'yo, hindi pala. Tama? So, dapat maiintindihan nyo na yan. Na dami kasi rejection coach eh. Inimbita ko, ayaw nila sumali. O ano ngayon?
Eh, ano na ginagawa mo? Wala na. May mga tao, ayaw kasi ng pamilya ko, ayaw ng asawa ko. Ayaw ng boyfriend, ayaw ng magulang, ayaw ng pinsan, ayaw ng ate, ayaw ng kuya. O ano ngayon kung ayaw nila? Lagi ko nga pinupush yan eh. Ang tagumpay para sa lahat, pero hindi, ang tagumpay para sa lahat, pero hindi lahat deserve magtagumpay. Tama? So kapag na-reject ka, hindi ibig sabihin nun na hindi para sa yung negosyong ito. Nakuha nyo? Kasi magiging parte ka doon sa mga taong nawawala kapag ka nasasaktan ka lagi sa rejection eh. Every time dapat na nare-reject ka, mas lalo kang manggigigil. Tama? Ganito po kasing business natin. Para kang nagmimina. Minahan. Naghuhukay ng ginto. Ha? Meron dito may-ari sa minahan si Ronimo. Alam niya yan eh. Na hindi ganun kadali maghanap ng ginto. Kailangan muna malalim na hukay, maraming bato na matigas bago mararating yung ginto. Pero hindi pa maging ginto kaagad. Right? Hindi pa siya maging ginto kaagad. Kasi, ang paggawa ng ginto, igigiling pa yan. Mula sa malalim na hukay, ginigiling pa yan. Ha? Ang tawag nun? Dadaan pa yan sa maraming proseso. Nakuha nyo? Dadaan pa yan sa maraming proseso. Mamakina pa yan. Dodurugin pa yung mga bato, buhangin. Nakuha nyo? Ganon yung process bago naging ginto. Ganon din ang negosyo natin. Guys, tandaan nyo to. Hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo maghanap na kailangan maraming tao ang hanapin. Dapat, 2 tao lang hanapin mo. Right? 2 tao lang pwede ka nang yumaman dito. Yung tao na gawin mong milyonaryo, right? Left and right. Kasi kapag yung 2 na yan, naging milyonaryo, milyonarya ka na rin. Milyonaryo ka na rin. Nga lang, napakahirap hanapin ang taong yan. Dadaan ka muna doon sa mga taong pangtawid lang. Sa mga taong sumabay nga, akala mo yun sila pala yung naging ladder mo para marating yung ibang tao. Para marating mo yung agila. Diba? So, kailangan laliman nyo na yung pag-iisip nyo sa ganitong business. Maintindihan nyo dapat yung ganitong business. Kaya pala, maraming tao na dumadaan, maraming tao na iniimbita, pero hindi sumasali. Tama? May mga sumasali naman, nagkikwit din. Yung mga sumasali, di ba, kumita ka. O, naging ladder mo sila para mas makaangat. At hindi mo kasalanan na mawala sila. May mga taong sumabay lang at nakadesign sila na maging parte lang sa tagumpay mo. Sila yung naging sugo. Alright? Sila yung kailangan sumabay sa'yo para maka-step up ka. Everything's happen, sabi nga nila may purpose. Alright? Kung meron kang tao na inimbita, umayaw sa'yo, dapat masaya ka pa rin. Dapat sabihin mo sarili mo may purpose. Bakit ayaw niya? Baka kasi yung tao na yon, kapag pinipilit mo, maging masakit lang sa ulo mo yon. Pasaway lang yun. Puro kadramahan lang yun. So, hindi mo kailangan mamilit. Darating at darating yung tamang tao, yung 2 tao na yan. Sa tamang panahon, pagkakataon, time, kapag tamang tao ka na. Alright? So, kailangan maintindihan mo. Reject, next, reject, next, reject, next. Tama? Huwag na wag kang tumigil sa pag-invite. Sa buwan na ito, hindi siya dumating. O baka next month. Next month ulit, wala pa rin. Baka next month. Tama? Baka kasi na-traffic lang siya. Tama ba? Hanapin mo lang yung 2 tao na to na gawin mong milyonaryo. Impact, maging milyonaryo ka rin. Yung 2 tao na gawin mong
Milyonaryo at magkakakotse, magkakabahay at makapag-travel. Uulitin ko. Dalawang tao na maging milyonaryo, magkakakotse, magkaroon ng bahay, makapag-travel, magkaroon ng savings. Left and right mo. Pagkatapos niyan, ikaw yung pangatlo. Kasama ka dun. Tama? Palang, hindi din ganun kabilis i-mold yung mga tao na yun eh. So, kailangan maintindihan mo to. Ang proseso sa paggawa ng ginto, hindi rin siya madali. Bakit? Minsan, kailangan mo pa siyang idaan sa matinding apoy. Tama? Kailangan mo pang idaan sa matinding apoy para maging totoong ginto. Minsan, yung iba, silver lang pala. Akala mo, ginto, tanso pala. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Hanggang sa mahanap mo siya. Alright? So, dapat maintindihan mo na ganun pala. Kaya ang reason na hindi pa binigay sa yung magandang buhay. Kasi hindi pa sila dumating. Hindi pa dumating yung dalawang kasama mo. Hindi pa dumating yung dalawang kasama mo sa tagumpay. At ito yung words na wag mong dapat bitawan. Baka bukas darating siya. Right? Kaya wag na wag kang tumigil sa pagre-recruit, pagpapa-enroll, paggawa sa business. Baka kasi darating yung tao na yon na magpapayaman sa'yo. Kapag motivated ka na, marami ka ng alam, nakahanda na yung sarili mo, warrior ka na, hindi na warrior na, right? Leader ka na, saka siya darating. Alright? Ang pangalan niya, Juan at Pedro. Na-realize nyo? Naintindihan nyo? Na kapag yung dalawang tao na yun naging milyonaryo, milyonarya ka na rin. Kapag yung dalawang tao na yun nagkakakotse, may kotse ka na rin. Kapag yung dalawang tao na yun nagkakabahay, may bahay ka na rin. Nagkakasavings ka na rin. Nakapag-travel ka na rin. Dalawang tao lang. Alright? Hindi isa't kalahati, ha? Baka nano yung isa. Alright? So, kailangan nyo maintindihan yan. The reason why na hindi kailangan tumigil sa pagre-recruit. Tama? Hindi sapat na may tao ka na, ay ayaw mo na magre-recruit. Hindi sapat na may sumali na sa'yo, titigil ka na, ito na yung sabi ni Coach. Ito na yung sabi ni Coach, ha? Baka yung tao na yan, naging parte lang sa buhay mo yan para mag-level up ka. Tama? Para marating mo yung dalawa. Kaya normal na mawawala siya. Nakuha yung point ko? Kaya sa pagre-recruit dapat, wag kang tumigil. Tama? Kailangan maintindihan mo to eh. Baka kasi pinanghinaan ka na, baka hindi siya dumating. Ano kayo pangalan niya? I-search mo pa ChatGPT. Ano kaya yung pangalan sa tao magpapayaman sa akin? Sino-sino kaya yung mga tao na yon? Bigyan ko kayo ng trivia. Yung tao na yon manggaling sa angkan mo, kaibigan mo, or minsan, hindi mo kakilala. Diyan siya manggaling. Ngayon, sino ba dapat yung imbitahin mo ng imbitahin? Siyempre, yung angkan mo, yung kaibigan mo, at yung mga hindi mo kakilala. Kasi bakit? Diyan siya manggaling eh. Tama? At tanong nyo sa akin, Coach, babae po ba? Pwede. Lalaki po ba? Pwede rin. Bakla ba? Pwede rin. Tumboy ba? Pwede rin. Basta tao. Nakuha niyo? Kung ayaw mo sa dalawa na yan, akin na lang. Ha? Kaya kapag tumigil ka sa pag-recruit, pag-invite, mapupunta talaga sa amin yan. Tama? Kami makahukay niyan. Tama? Baka yan yung magpapag-global ambassador.
Tama, baka halimaw pala yan sa pagre-recruit. Baka yung tao na yon, pag nahanap mo na yung isa, halimaw pala. Nag-recruit ng kapitan, yung kapitan nag-recruit ng mayor, yung mayor nag-recruit ng gobernador. Sabog dahil sa tao na yon. Tama? So, ganun yun eh. Ganun talaga yun. Baka yung tao na yun, akala mo eh, wala potensyal, siya pala yung maging tulay. Tama ba? Yung taong iring-irita ka kasi hindi humahataw. Tapos nakaswerte, siya pala yung naging tulay para mahanap mo yung tamang tao na para sa'yo. Nakuha yung point ko? And para mas maging mabilis. Alright? May requirements para maging mabilis yan sa paghanap sa dalawa na yan. Una, masaya ka dapat gumising araw-araw. Hindi yung, hindi pa kumatok si Pedro. Ha? Si Petran, hindi pa kumatok si Petran. Katok, kapit. Katok. Sino? Alright? Baka hindi pa kumatok. Alright? Ano naman kayo mangyari sa araw na ito? Baka kasi ganun eh. Tama? So dapat paggising mo, excited ako sa araw na ito kasi ngayon siya darating. Dapat masaya ka everyday. Tapos kapag ginagawa mo ang business, dapat masaya ka. Ngumingiti ka. Bakit? Dapat ramdam na ramdam mo na siya. Amoy niya pa lang. Dapat na-imagine mo na. Tama? Nabivisualize mo na dapat na yung mga tao na yon, nabivisualize mo na dapat ano yung gusto na kotse sa akin, ano yung gusto ng kotse. Dapat nabivisualize mo na, dapat masaya ka na ginagawa ang ganitong business. Maniwala ka sa akin, hindi ka abutin ng katamaran kapag ramdam na ramdam mo na. Alright? Nakuha nyo? Baka kasi, at dapat maging ready ka na. Tama? Baka nandyan na siya ngayon. Alright? Inaaway mo na siya. Hindi mo lang siya inimbita kasi natakot ka. Right? Hindi mo lang siya ni-recruit, baka natakot ka kung ano sasabihin. Tama? Baka kasi lagi mo siyang nakasama na, lagi mo na siya nakachat, nakikita sa mga mata mo, pero hindi mo siya inimbita, kaya hindi pa siya dumating. Kaya itong technique para mahanap nyo kaagad yan. Every time sa online, kapag online at friend mo sa Facebook, recruit. Huwag na huwag kang mahiya na mag-recruit. Katabi mo, recruitin mo. Huwag lang yung member. Tama? Pag tumama sa mata mo yung mata niya, recruitin mo na. Baka yun na yun. Tama? Huwag mo lang tusukin yung mata kapag nagtama yung dalawang mata mo. Mata nyo. Sige, bakit ka nakatingin? Pag tumingin, ngiti. Baka yan na yun. Yung mga technique. Do you get my points? Pero minsan ang tagal hanapin ng mga tao na yan. May value sila eh. Mayroong madaling mahanap, mayroong ding mabagal. May makahukay ka agad ng ginto, mayroong ding matagal maghukay. Matagal na, lalim na ng hukay, wala pa rin. Maintindihan mo dapat yan. Ang importante, huwag kang tumigil kasi bakit? Sa ayaw at sa gusto mo, nakaprepare na yan. Babae or lalaki or parehas babae or parehas lalaki. Left and right mo, maging milyonaryo. Magpapayaman sa'yo sa negosyong ito. So either 5 years yan darating, 6 years man siya darating, 10 years man siya darating, it's okay. Bakit? At least darating siya. Huwag naman sana yung kamalasan ang darating sa'yo. Ito na. Last word. Para maging mabilis na tayo. Know your purpose. At ito pa yung pinaka-importante sa lahat. DPSY. Ito yung magiging sandata mo para hindi ka tumigil sa pagninegosyo. Unahin natin.
Ano nga ba talaga yung purpose mo again? Okay lang ba i-type dito? Okay lang ba makipag-cooperate? Okay lang ba lahat ng mga nandito, masisipag, gwapo o gwapa nga masunurin? Ha? Mag-type, i-type mo. Ano nga ba yung purpose mo? Bakit ka nagninegosyo? Bakit ka nandito? Kasi kung wala kang purpose, mag-quit ka na. Wala din namang patutunguhan yan eh. Makatulong o makatulog, family. Mostly, kasabihan ng lahat is family and dreams. Ito yun. Family. Pamilya. Pamilya, 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 pamilya. Yun yung totoo, kaya tayo lumalaban eh. Family first. Tama? Tama? May future. Future wife. Oh, ayan, may nag-type. Ha? Oh, ano ba talaga yung purpose mo? Simple lang. Pangarap, pamilya, at makatulong. Ano yung purpose mo? Ako kasi, simple lang yung purpose ko. Alright? Financially free, freedom, tama? And maging healthy, maging wealthy. Yun lang. O maraming purpose. Sige, maraming purpose. What is your purpose? Kasi yan yung sandata natin. O, ito na. Mostly, nag-type, family. O, ito, unahin natin. Family. Ayan, sorry. O, yan na, yan na. O, yan na, yan na. O, ano pa? What is your purpose? Type your purpose. Right? So, purpose, makarating na Okay. Ano ba yung purpose mo? Gusto mo bang kumita ng pera, yumaman, makapunta ng iba't ibang bansa, maikot yung buong mundo, makabili ng barko, makabili ng helicopter? Ano bang purpose mo? Milyon-milyon ng savings, every time na lumabas ka sa bahay, yung inapakan mo, pera. Tapos pag naligo ka, yung tissue mo, pera. Ano ba? Ano ba? Pwede naman na. Oh, o kapag pinapawisan ka, yung pamunas mo, pera. Ganun ka kayaman at what is your purpose? Ha? Minsan yung iba, nagpipigil yumaman kasi masama daw. Huwag kayong maniwala doon. Bakit may pera? Tama? Yan yung nagpapagalaw sa environment natin, yung pera. Importante yan. Kaya tingnan nyo, mga walang pera, pulubi. Tama? O, wag kayong matakot yumaman at dumami ang pera. Tama? Kasi, ito pa mindset ng iba, huwag magpakayaman kasi hindi makapasok sa langit. Lupa pa naman yung pinag-uusapan natin. Bakit langit na inisip mo? Hindi pa naman aakyat dun. Tama ba? Para yumaman. O, ano ba purpose mo? Ha? Yung habol, tama ba? Pera. Yung bedsheet ko dapat pera. Hinigaan ko dapat pera. O, okay purpose yun. Bakit? Kapag ganun ang buhay mo, lahat ng gusto mo, makukuha mo. Pag marami ka ng pera. Tama ba? Magkabayad sa utang. Alright. Oh, purpose yan eh. Ang purpose, dapat everyday din nating inaalala yan. Excuse me. Everyday mo rin dapat inaalala yan. Ini-imagine yan. Bakit? Yan ang pinakatanging sandata mo para hindi mawala sa negosyong ito. Kasi yan yung reason mo eh. Yan yung purpose mo eh. Kaya ka sumali dahil dyan. Tama ba? Kaya ka nagpupuyat ngayon, nagtitraining ngayon, dahil dyan. Sa purpose na yan. O ito na. The common purpose sa lahat. Pamili. Tama? Bakit kapag nare-reject ka, nawawalan ka ng gana? Hindi ba dapat pamilya yung pinaglaban mo? Tama? Pamilya ang nakataya dito. Tama ba? Bakit
nasasaktan ka kapag tuwing may mga taong umaayaw sa'yo. Tama? Ipagpalit mo ba yung pamilya mo dahil nandoon nasaktan ka sa taong nag-reject sa'yo? Tama? Minsan, may mga taong nawalan ng gana sa business kasi hindi ka agad kumita. Tama? Nagkaroon ng problema. Papayag ka ba na yung pinaka-main purpose mo hindi mo makuha dahil lang sa ganyang problem? Tama? O pamilya, di ba? Pamilya. O sino ba yung laman ng pamilya mo? Anak, magulang, kapatid. Tama? Tapos ikaw yung naging sugo para mailagay sila sa magandang buhay. Tama ba? Wala kang time dapat na magreklamo na mahirap ang negosyong ito. Kasi pamilya yung pinaglalaban mo. Anak mo yung pinaglalaban mo. Kapatid mo yung pinaglalaban mo. Sasaluin mo lahat yung sakit, sasaluin mo lahat yung hirap. Tama ba? Mawawalan ka ng gana, everything na sakripisyo, sasaluin mo lahat para lang sa pamilya mo. Bibitaw ka pa ba kung ganyan yung purpose mo? Tama ba? Papayag ka ba na mabigo ka? Papayag ka ba na dahil sa kaunting problem, na ipagpalit na kaagad yung pamilya? Tama? Alam mo naman na sa negosyong ito makukuha, mararating, kung ano yung purpose mo, kung ano yung gustong-gusto mo maging buhay sa pamilya mo. Nakuha nyo? Gusto mo sila makapag-travel. Ganon yun eh. O para sa pamilya lang ba? Baka mamaya, purpose mo para sa pamilya. Tapos pag kumita ka ng pera, hindi ka man lang nagbibigay. Alright. Oh, I'm just kidding aside. Ito na. Ano yung gusto mong mangyari sa pamilya mo? Gusto mo ba silang ma-travel? Gusto mo ba sila na madala sa ibang bansa? Gusto mo ba silang magiging financially free? Yung tipong paggising ng magulang mo, may rep at may laman yung rep, hindi lang tubig. Tama? Maraming laman. Yung tipong magulang mo ay walang hindi baon sa utang. Tama ba? Yung tipong anak mo, kung ano hinihingi, nabibigay mo. Yan yung purpose natin. Tama ba? Kaya guys, kapag sinabing gawin mo ang ganitong business, tuduhin mo ang ganitong business, gawin mo mula sa puso mo. Tama? Gawin mo ng todong-todo para sa kanila. Kasi kapag pamilya ang nakataya, walang salitang hirap, walang salitang busy, walang salitang problema kapag sila nakataya. Parang sugal. Ipapanalo mo sila. Tama? Ipapanalo mo sila. Pangalawa, yung sarili mo, ipapanalo mo rin. Kasi kapag nag-feel ka, nabigo ang sarili mo, kasama din sila. Tama? Yung tipong kung ikaw OFW, uwi ka sana sa Pilipinas, tapos financially free na kayo, kasama kayo ng anak mo, happy-happy kayo, magta-travel kayo, kasama mo yung pamilya mo. Pagising mo, nandyan sila. Tama ba? Ikaw yung mag-asikaso sa pagpapaaral, magbaon nila. Dapat na-imagine nyo na yan eh. Kaya wag kang papayag na mabigo kasi bakit? Ito yung daan. Maraming opportunity sa labas na pwedeng pasukin. Pero ang hirap. Tama? Ito yung nakita nating paraan na may tutulong, sasabay ka, tutulungan ka, gagabayan ka namin para mararating natin ganun. Tama ba? Kaya kapag mayroong pinagawa yung upline, gawin mo. Tama? Pag sinabi ng upline mo, ito, kumuha ka ng 2 marketer, kumuha ka ng 2 marketer. Walang ibang pinapagawa yan para sa'yo yan.
Kapag sinabing mag-VIP ka, wala kang karapatang magreklamo, kailangan gumawa ng paraan. Bakit? Gusto mo iahon yung pamilya mo eh. Tama? Gusto mo ilagay sa magandang buhay pamilya mo eh. Bakit mas inuuna mo yung reklamo? Di ba nga, pamilya yung purpose mo. Yung deepest way mo. Tama? Kaya ibigay mo na. Ha? Ibigay mo na lahat, 100%. Para magtagumpay ka kasi kapag nagtagumpay ka, kasama sila doon. Ganun po siya. Kaya kapag na-reject ka, wala yan. Mas malalim ang purpose mo kaysa rejection. Kapag may taong umayaw, naninira sa'yo, hindi sumama sa'yo, may mga nasasabi pa, wala ka dapat pakialam. Bakit iisa yung purpose mo? Nakuha yung point ko? Ganun ka dapat. Kaya pag dumating yung time na sukong-suko ka na, pakwit ka na, gusto mo nang tumigil, wag na wag mong gawing tumigil. Kasi bakit kapag talo ka, talo din yung pamilya mo. Kapag bigo ka, bigo din sila. Tama? Kaya kahit anong mangyari, gawin mo ang business at wag na wag kang tumigil hanggat hindi ka maging successful dito. Tandaan mo, ang success mo, success nila. Tama? Darating ang time na sa ibang bansa na kayo magkape. Darating ang time kapag pumunta kayo sa United States, naka-helicopter kayo. Alright? Darating yung time na kapag gusto mo magburakay, pag burakay kayo, kasama mo yung pamilya mo, darating yung time na iikutin nyo yung buong bansa, kasama yung pamilya mo. Tama? Darating ang time na kung ano yung gusto mong kotse, magkakaroon ka. Magkano gusto mong savings, magkakaroon ka. Darating at darating yung time na yan kapag pinaglaban mo ang negosyong ito. Pinaglaban mo ang sarili mo kapag hindi ka lang mag-quit. Darating at darating ang time na yan. Mark my words. Wag na wag mong kalimutan ang words nito. Ang taong hindi sumusuko nananalo. Ang taong sumusugal may chance manalo. Pero wala. God be the glory, more power po sa atin lahat. Back to you, host.